Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sub-leader ng Dawla Islamiyya patay sa engkwentro sa Cotabato. ICC prosecution humiling ng paglilinaw sa mga abogado sa defense team ni Duterte. Kilos protesta sa Maynila na uwi sa Girian. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang itinuturing na emir o leader ng Dawla Islamiyya Hassan na faction na si Emaruddin Kulaw matapos ang engkwentro sa barangay Tinimbakan, Panisilan, Cotabato nitong linggo ng umaga, Marso 8. Ayon sa militar, nagtungo sa kanyang pinagtataguan ang pinagsanib na tropa ng 601st at 602nd Infantry Brigades upang arestuhin si Kulaw. Ngunit nanlaban umano ito na nagresulta sa engkwentro at kanyang pagkasawi. Ayon kay 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara, si Kulaw ay nahaharap sa mahigit 20 mabibigat na kaso kabilang ang multiple murder, destructive arson at extortion. Kilala rin umano itong eksperto sa paggawa ng improvised explosive devices o IED. Narecover ng militar mula kay Kulaw ang isang M653 rifle matapos ang engkwentro. Humiling ng paglilinaw ang prosekusyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa mga miyembro ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular ang mga Pilipinong abogadong nabanggit sa Confirmation of Charges hearing. Sa isang dokumentong inilabas sa publiko nitong linggo, hiniling ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Nyang sa Pretrial Chamber 1 na kumpirmahin kung kabilang nga sa defense team ni Duterte sina Salvador Medialdea, Salvador Panelo, Martin Delgra, Silvestre Bello, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay. Ayon sa prosecution, nabanggit ang mga pangalan ng 6 na abogado habang ipinapakilala ang defense team sa pagdini, kahit na nauna nang sinabi ng kampo ni Duterte na hindi sila bahagi ng depensa. Dahil dito, sinabi ni Nyang na nagkaroon ng impresyon na kabilang ang mga ito sa legal team ni Duterte sa ICC. Hinihiling ngayon ng prosecution sa korte na obligahin ang depensa na kumpirmahin kung ang 6 na abogado ay hindi miyembro ng defense team at wala ring access sa anumang confidential o hindi pampublikong dokumento at impormasyon kaugnay ng kaso. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis sa isinagawang pagmamarcha at kilos protesta sa Maynila bilang paggunita sa International Women's Day noong linggo, Marso 8. Pinangunahan ng mga grupong Gabriela, Kabataan at iba pang militanteng organisasyon ang naturang programa. Nagsimula ang tensyon ng subukan ng mga demonstrador na magmarcha mula Liwasang Bonifacio patungong harap ng US Embassy. Ngunit agad itong hinarang ng pulisya. Dito na umano nagsimulang magkasigawan at magtulakan ng ilang kalahok sa protesta. Sa huli nagkasundo ang mga rallyista at pulisya na sa kahabaan na lamang ng Calao Avenue isagawa at tapusin ang programa. Dahil hindi kabilang sa mga itinalagang Freedom Park ang bahagi ng US Embassy. Sa kanilang programa, iginiit ng mga grupo ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mamamayang Pilipino na anila'y pinalala ng patuloy na armadong tensyon sa Middle East. Kabilang din sa kanilang panawagan ang pagpasa ng panukalang alisin ang value-added tax o VAT sa mga essential goods at ilang serbisyo, gayon din ang pagpapataw ng buwis sa mga produktong petrolyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.